Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma. Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinaghandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Okay, hindi na po natin patatagalin. Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa bumiyahe po kasi kami. No? Bumiyahe po kasi kami kasama po ng aking pamilya. Siyempre ng mga kasama natin. No? So, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak. No, marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin. No, kaya nga nagpapasalamat na lang din ako sapagkat napakaraming sumusuporta, especially yung pamilya ko at iba pa, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na nagmamalasakit at maging yung ating mga supporters. So, ayan ka na naman. Meron ka na namang mga inaasahang mga supporters mo, no? Mga sabi mo, mga viewers mo yan yata no? Mga supporters mo sinasabi mo. So, meron ka na namang mga inaasahang mga ganyang tutulong sa'yo. So, baka nakalimutan mo yung video mo, no? Nung nag-post ka na iniwanan ka ng mga sabi mong mga tutulong sa'yo. Wala, kahit isa. Walang nagbigay. Walang nagbigay ng pera sa'yo. Diba? Tapos yan naman ngayon, ang pinagmamalaki mo naman. Salamat sa mga tumutulong sa akin, sa mga maraming mga supporters ko. Ayan, hindi ka nadala, no? Sige, tuloy mo pa yung mga kahibangan mo. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, balita ko din na susuportahan din ni Duterte at mukhang plano din na sumabay ang mga Duterte na ipapatay ako. Eto na, nagsanib puwersa na. What? Nagsanib puwersa na yung mga kriminal. Nagsanib puwersa na yung mga alagad ng dyablo. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal, yung mga walang puso, yung mga hayop, yung mga demonyo. Sensya na kayo sa aso ko May nasagap ka na namang balita. Ayon sa balita ko, balita mo na naman yon nasagap mo na naman balita. Nagsanib puwersa na, mga Duterte, Iglesia, ano pa? GC, nako po. Ang galing ng nasagap mong balita. Pamatay. Yan na yung mga grupong naghahanap sa'yo. Nako, yari ka. Ano ngayon yan? Ano sabi mo? Ayan na, nagsanib puwersa na yung mga demonyo, mga mamamatay tao, gano'n, di ba? Sarap ng pagmumura mo, no? Nagsanib puwersa na para hulihin si Satanas. Para hulihin ka na Satanas. Nagsanib puwersa na yung mga diablo, sabi mo, para hulihin ka, no? Para hulihin si Satanas. Ikaw ang ari-ari, no? Ikaw ang ari-ari ng kadiabluhan. Di ba? Ang galing mong magmura, ang galing mong sabihin silang mga diablo, mga, ano yan? Napakagaling mo talagang magmura sa kanila, no? Sabihan mo sila ng ganun. Pero yung sarili mo, di mo nakikita. Nakikita ng mga viewers, mas demonyo ka kaysa sa kanila. Di ba? Sa mga binabanggit mo. Kala mo, Kala mo, walang sumasaway sa'yo dyan? May aso ka dyan sa tabi mo? Yan yung pamilya mo? Okay. Ganon yan, ganon. Ang nakikita mo lang, sisiraan, lalaitin mo yung iba pag sasalita mo ng napakasama, pero yung sarili mo, di mo nakikita. No? No, mas diablo ka pa. Diba? Sabi nga
hindi ka nakaka-impluwensya sa mga manunood sa iyo ng ano, walang maganda kang naituturo kundi kasamaan. Kasi tingnan mo yung mga pagtutungayaw mo, pagmumura mo, pag mga bata ang makaka-open ng YouTube mo, no? Maligaw sila sa YouTube mo, wala, tinuturuan mo sila ng maging masama, maging katulad mo. O, gusto mo iduluhin ka ng mga ganyan? Ayan, nasabi ko sa iyo, hindi tama yung ginagawa mo, mali, no? Mali. Tandaan mo yan. Kala mo lang, tama. Okay, tuloy pa. So, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nakakalungkot isipin. Bakit? Kapag mayaman ang nagmumura, mayaman ang nagbabanta, katulad ni Sara Duterte, di ba? Pag mayaman ang nagbabanta, mayaman ang nagsasalita, ayun, wala silang magawa. Malaya, malaya na nakakagawa ng kahit ano. Tingnan nyo si Sara Duterte. Nagnakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Pinagbabantaan ba? Tinutugis ba ng batas? Inyong lingkod ninyo. Dahil mahirap, tatakutin ngayon ng INC na may kaso sa buong bansa. Ililibot daw tayo sa buong bansa. Ang galing. Aba, napakagaling mo namang gawa ng referensya, gawa ng katulad yung sarili mo. Kinukumpara mo yung sarili mo doon sa Vice President? Ang yabang mo naman masyado. Sino ka? Para ihalin tulad mo yung sarili mo sa Vice President. Nagmurang Vice President, kamo, ng ganon. Hindi kinasuhan, hindi hinuli. Ikaw, nagmura ka, ganyan. Hindi ka pwedeng ikumpara doon, tae ka lang sa lansangan. No? Maghanap ko ng taong komparasyon mo, Vice President pa. Yung Vice President nga, hindi ginawa yung pagmumura ng katulad mo. Ang sinabi niya doon, totoo. Meron siyang batayan. Yun ngayon, ang papakitaan niya ng ebidensya pagdating na lang i-impeach siya. No? Kasi may impeachment na darating sa kanya kung matutuloy man yun. Yung sinasabi mong nagnakaw siya, wala pang hatol dyan. Ano ka? Judge? Ano ka? Hukom? Hinukuman mo na? Wala pang ang nasabi yung sa Senado, wala pang ang hearing, wala pang ang impeachment. Sinabi mo na magnanakaw. Wala. Pero pag sinabing asong ulol, meron na talaga, may judgment na talaga. Yan, sa ginagawa mo. Yan. Mga sinasabi ko dito, hindi pagsisinungaling. Di ba? Kasi merong ebidensya. Ganyan pa nagsalita ka. Hindi ko katulad ng balita ko, narinig ko, nga inakausap ako. Tumingin ako sa YouTube, sa Google. Naku na mga referensya mo. Walang kakwenta-kwenta. No? Saka huwag mo ikumpara yung sarili mo doon sa Vice President. Wala kang kredibilidad ng tao, no? Wala kang kwentang tao, ba't ka makipagkumpara mo yung sarili mo doon? Ganon ka nakasikat? Ganon ka naka-importante? Hindi mo naisip yan? Ha? Hindi mo naisip yung kahibangan mo na sinasabi mo dito? Hindi ka namin ililibot sa buong Pilipinas. Ikaw ang maglilibot. Bakit ka namin ililibot? Sino ka? Iikot ka namin sa Pilipinas? Hindi. Ikaw ang iikot. Dahil nga, buong Pilipinas may kaso ka. Lahat ng bayan siguro. Or kahit na district na lang. Or kahit na region na lang. No? Ganun na lang. Ikaw ang iikot. Bakit ka namin iikot? Sino ka? Gagasusan ka pa namin ng walang kakwenta-kwentang ano yan. May kaso ka maraming abogado mga kapatid. Gano'n yan siya. Tuwan-tuwa naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas. Kayo na yung makapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa nyo sa akin? Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, takot na daw ako, ba't hindi na daw ako nagmumura? Ganun ba? Hindi na daw ako nagmumura. Mga putang ina ninyo. Mga gago kayo. Mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura?
Anak naman ng teteng mga hudas ng tanginang mga diputang mga demonyo kayo. Ha? Tapos, huwag kang gagamit-gamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, no? Wala kang alam dun. Wala kang karapatan. Bakit? Tingnan mo. Gagamit-gamit ka sa pangalan niya, paawa-awa ka sa kanya, gagamitin mo yung mga ganon, yung mga banal na salita ng Diyos para ano ka, para isuporta mo diyan sa ginagawa mong pabablog. O yan, tingnan mo yung pinagsasabi mo. Demonyo yung salita ng mga ganyan. O, no? Nililin lang mo lang yung mga tao pag gamit-gamit ka ng pangalan na Panginoong Hesus para lang, napakasarap mong magmuraw. Mahusay. No? Perfect na perfect yung dila mo ba pag nagsasalita ka. No? Sinabihan ka na hindi ka na nagmumura. Yan, pinatunayan mo uli. Nagmura ka. Kumagat ka na naman doon. Comment lang ng kung sino yun. No? Comment lang ng bata doon. Pinatulan mo. O yan, nagmura ka Sobra-sobra pagmumura mo. Tapos gagamit-gamit ka ng pangalan ng wala ka talaga. Hindi ka nag-iisip sa mga sinasabi mo. Kumbaga, papunta ka na sa sa yung utak mo. Wala na. Dati sabi ko may tae lang ang utak mo, ngayon parang napupuno na ng tae. Okay? Okay, tuloy pa natin. Alam niyo mga kababayan ko, huwag kayo mag-alala. Katulad ng sinabi ko, alam ko gagamitin ng Iglesia ni Manalo yung batas na kung saan kaya nilang suhulan, kaya nilang paglaruan. Biro mo, kung tutusin kung sino man ang dapat hulihin, hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng Iglesia ni Manalo na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino, lalong-lalo na yung mga kaparian? Dahil may impluensya, may connection sa taas, may mga membrong colonel, general, mga pulis, mga militar, lusot. Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Walang hiya naman totoo na to. Napakagaling. Ibintang mo pa ngayon kay Eduardo Manalo yung mga ganyan, mga pagpatay, mga pagkrimen na ganyan. Siya ang dapat hulihin ka mo. wala kang batayan, chismis, no? Kung meron ganyan, dapat noon pa yan. Kasi krimen yan eh. Imposible naman, 'di ba? Imposible naman na hindi makakasuhan yan or hindi makikita yan, no? Yung mga kamag-anak pala ng mga namatay noon, mapipigilan ba 'yon? Yan nga lang sa war on drug nga lang nadamay nga lang nagreklamo, lalo pa yung sabi mo pinapatay. Sinadyang pinapatay. May mga kamag-anak kayo, may mga kapatid kayo, may nanay, tatay yun. Bakit wala? Imposible namang sabi mong mabayaran yung mga yon. Nako, kwentong kutsero kasi yan sinasabi mo. No? Huwag mo idamay sa kalukuhan mo, no? Sa takbo ng gunggong mo na utak. No? Ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, wala kang karapatan. Diba? Eto ngayon ang harapin mo. Yung kaso mo, hulihin ka. Eto pa, doon sa mga vlog mo, may mga vlog kang inilabas mo yung baril, hitman ka, pangilan na yung napatay mo? 40 pangilan na yun? Yan yung mga ebidensya ng mga tunay, na mga tama. Pag nahuli ka yan, lahat ng yon papatong sa kaso mo. Tandaan mo yan. Sana nanonood ka ng vlog ko ba? Kasi naliliksyonan kita. Pinapakita ko lahat sa iyo yung mali mo, yung kagunggungan mo. No? Yun, may ipon yan. Yan ang tunay ng mga may ebidensya. Ikaw ang mamamatay tao. Palamura, no? Ganun ka. Diablo, ikaw ang demonyo. Di ba? Tingnan mo. May pananakot kang ginagawa. Kami, di kami nananakot. Yung pananakot kasi, salita lang, walang aksyon. Pero pag may aksyon, hindi pananakot yon. Aksyon po yon, no? Legal action. Pero yung sa'yo, wala laway lang, no? Tikal ba? Tikal, no? Kumusta po, no? Shout out diyan sa mga Ilonggo, no? Tikalo ning tao, ano ba, no? Mga Taga-Iloilo diyan, mga Kaps, mga Taga-Iloilo, mga kababayan. Kumusta po tayo diyan? Tikalo ning tao ni perte ka. Grabe mang labod, no? Grabe tong tao na to.
wala talagang wala talagang direction tong dila nito. Kaya dapat lang talaga tong tao na to is mahuli na kasi masama ito. Kumbaga ang dila nito sanga ba. So pag nabiktima ang mga manonood nito, no, dadalhin niya doon sa kasamaan. O tuturuan niya yung mga viewers niya ng pagsisinungaling, no, pagtutungayaw. O sipin mo, siya yung may baril na pinakita dito sa video, no, sa vlog niya. Ilan na daw? Sino yung pinagbabantaan niyang mayor yun? Hindi ko na babanggitin. No? Kasi meron naman yun eh. May mga ebidensya sa tao na ito para masampahan siya ng mga kaso ukol doon. So, hindi nag-iisip po ito eh, no? Sobrang yabang. Sobrang yabang. Tapang. Wala. May kakain ng tapang mo. Maraming kakain yan. Huwag ka lang lalantad-lantad. Okay. Tuloy pa natin. Kaya nga tumpak na tumpak lang po yung ating kantang para kanino ba talaga yung batas. 'Di ba? Pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa iglesia ni Manalo? Paano kaya kung si Sara Duterte minura si Eduardo Manalo? Kikilos kaya yung iglesia ni Manalo? Ano yung tanong mo? Paano kaya pag mahirap? Ano yan sabi mo? Ang batas, pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya pag si Duterte ang nagmura sa iglesia kay Manalo? Paano kaya kung si Duterte ang nagmura kay Manalo? Ganun di kaya gagawin? Ay, sobra pa eh. Sobra pa eh. Higit pa sa iyo yung gagawin pag sinubukan nila yan. Kaya nga hindi nila ginagawa eh. Di ba? Ikaw lang ang gumawa niyan. Kasi nga makitid ang utak mo. Yung kasi sila, matatalino yung mga tao na yun. Di ba? No? May utak sila, may pinag-aralan sila. Ikaw, wala ka kasing pinag-aralan. Di mo alam yan. Di ba? Kaya huwag kang kukuha ng mga ganong mga batayan na idepensa mo yung sarili mo para may, ano yun? May simpatya yung tao sa inyo na, oo nga, no, gonggong lang ang maniniwala sa iyo. Presidente yun, vice president yun, no? Hindi, ang kaalaman nun, karunungan nun, hindi katulad mo, wala ka doon sa kalingkingan nila, no? Kaya wag mong ikumpara ang sarili mo doon sa mga taong, mga edukado, no? Ikaw kasi, wala kang kwenta, wala kang pinag-aralan, no? Nakita mo ba silang si PRRD nagmumura yan, di ba? Nagmumura yan. Pero may nakita ka bang pagmumura ni Duterte na katulad ng ginagawa mo? Di ba? Wala eh, nasa lugar yung ginagawa niya, no? Pag nagmumura yan, may rason siya. May ano siya, talagang expression niya yon. Pag galit siya sa tao, no? Kasi totoo yung sinasabi niya, galit siya doon dahil sa totoo yung sinasabi niya at may mga batayan siya. Pero yung sa'yo, pag nagmura ka, anong batayan mo? Hakahambugan. Diba? Kahambugan ang ginagawa mo, batayan mo. Pasikat, no? Na may paninindigan ko, no? May prinsipyo, may ipinaglalaban, na ang lahat naman ay walang kabuluhan. Nasa utak lang ng gonggong. Kung Senador Pimentel pa nga magsabi, no? Mga bugok na mga vlogger. Di ba? Meron silang batas na gagawin ngayon. Huhulihin yung mga katulad mo na mga bugok na mga vlogger. Ganon sinasabi nun eh, no? Meron siyang mga classification ng mga vlogger. Yan. Ganon yan siya. Di ba? Kaya yung mga comparison mo, wala, no? Kumbaga takbo ng utak mo, mababaw lang, no? Katiting lang yung abot ng utak mo. Bunganga lang ang mabilis sa'yo, bunganga. No? Dapat sa'yo magbinta ng ano ba? Binta ng ano? Yung jambulero ka gana, yung mosay ka magbinta ng ano ba? Ng kung ano nung bagay para mabili ka agad. Kasi napakahusay mong magtahi-tahi ng istorya, no? Para maging totoo yung mga sinasabi mo. No? Ganun lang yan siya. Okay. Abilidad ng ano yan? Ng Diablo. Okay? Tuloy pa? Ganito rin kaya ang gagawin ng iglesia ni Manalo? Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Hindi nyo kaya.
Sigurado ko, pag si Sara ang nagmura sa iglesia ni Manalo, pag si Sara Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, tameme itong mga to. Ni isa, walang magsasalita. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Yan, inulit mo na naman. Kahit anong gawin mo, no, hindi maniniwala ang tao sa'yo. Unang-una, sabi ko nga, hindi kasi nila gagawin yan. Kasi hindi sila gunggong na katulad mo. Hindi sila bugok na katulad mo. Ganun yan siya. Ikaw, kaya mo gawin yan. Sasalita ka na ngayon, talagang papatulan ka. Ganun ka lang eh. Di ba? Tae ka lang eh. Di ba? Pero yung mga taong sinasabi mo na yun, hindi lang gagawin yan. No? Hindi sila katulad ng utak mo. No? Na may tae ang utak. Hindi sila ganyan. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karne ng isang tupa. Di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. So ibig sabihin lang, kumakain sila ng tupa. No? Kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitignan ko, iniisip ko, ba't kaya may tupa? Yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Wow! Parang mga lobo na kumakain ng tupa? Sino yung tupa na tinutukoy mo? Ikaw? Tupa? Tupak! May tupak ang ulo mo. Huwag mong sabihin, tupa ka. Mga lobo, sabi mo, Iglesia ni Cristo, mga lobo, kumakain ng tupa. Ngayon mo lang naintindihan, kaya pala mayroong silyo doon na may tupa kasi kumakain ng tupa. Sino yung tupa? Ikaw? Binibilang mo yung sarili mo na isang tupa? Tupak nga. May tupak sa ulo, no? Talaga ako kumakain talaga ako, no? Ng tupa, no? Masarap karne ng tupa eh. Oh, di ba? Oh. Pero ikaw, hindi ka tupa eh, aso ka. Oh, wag mong isabihin tupa ka, no? Kasi sa simula't simula pa nung nakilala ka namin dito sa social media, aso. Ilagay mo yung sarili mo sa pagiging tupa? Napakalayo. Napakalayo ng katangian mo sa isang tupa. Tuloy pa. Talaga naman. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong reaction nyo ha. Kasi balik tayo dun sa sinabi ng isang nag-react na wala daw sila pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Ewan ko sa'yo. Ikaw may sabi niyan na demonyo. Oh. Tapos kanino mo ibibintang yan? Ikaw nakaisip niyan eh. Di ba? Wala kami sinasabing ganyan. Sige, tuloy. Para okay lang sa iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte. Kasi sabi, okay lang. Wala kami pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Diyos naman ng Katoliko yun. Bakit ano ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. Hoy, Pipanyo, Labrador. Hapon ka lang pinanganak, no? Matagal nang naklaro yan. Matagal nang sinasabi yan. Nagpamamahayag ng mga Iglesia ni Cristo, may mga programa sa telebisyon, di ba? Pinapaliwanag dyan kung sino ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na tunay na Diyos. May mga leksyon pa nga yan eh. May mga batayan yan. Nakasulat. No? Nakasulat yan sa Biblia. Oh. Hindi lang dito sa Pilipinas sinasabi, pinangangaral yan sa buong mundo. Hindi mo alam, di ba? Kaya, wala kang alam. Kaya huwag kang nagsasalita ng mga bagay ng kamangmangan mo dahil nagmumukha ka lang bobo dito. Diyan sa content mo, nagmukha ka lang ugok. Kung si Senator Pimentel pa, ugok ang tawag niya sa mga katulad mo. Mga fake news. Okay? Malinaw? Malinaw?
Oh, okay, malinaw yan, ha? Malinaw. O, mga kapatid na mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano kawalang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka puta si Raulo. Kahudas, kademonyo, kadyablo. Etong iglesia ni Manalo. No? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin. Hindi mangyayari yun. Dahil kagabi lang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga at sila ay laging nananalangin para sa inyong likod. Aba, ang galing mo naman. Di ba? Papa-rescue ka ngayon, papatulong ka ngayon dyan sa iba't ibang mga reliyon. Di ba? Ikaw lang gumagawa ng mga bagay na ganyan, no? Minamanipula mo yung utak, yung isipan nila. Pilit mo silang pinapapaniwala dyan sa prinsipyo mo na walang kabuluhan. Di ba? Sabi mo, kagabi lang, kausap mo yung mga iba't ibang reliyon, sumusuporta sa'yo, gusto nila yung ginagawa mo? Gusto nila ba? Totoo yan? Gusto ng mga Katoliko, ng iba-ibang mga reliyon, yung ginagawa mo? Yung ginagawa mong pagmumura, panglalait, ayan o. Perfect na perfect mo. Magsalita ng mga kademonyuhan, ng mga ganyan sinasabi mo. Gusto ba nila yan? Baka kinukumbinsi mo sila. Kinukumbinsi mo yung mga tao na nanonood, na naniniwala sa iyo. Yung mga leader ng mga iba't ibang relihiyon. Edi, kung totoo yung sinasabi mo, na naniniwala sila, sumusuporta sila sa iyo, tumatawag sila sa iyo, gusto nila yung ginagawa mo, sangayon sila dyan sa mga ginagawa mo, ay di pareho na kayong bugok. Sabi ni Senator Pimentel, mga ugok, no? Nadamay sila, nasalinan mo sila ng kaugukan mo. Pero ako, di ako naniniwala kasi dyan no? Sinasabi mo na conforme yung mga religious group, no? Lalo pa yung mga pari, no? Mga Katoliko. Sinasabi mo ganyan, yung mga religious, no? Marami nanonood ng mga Katoliko dito sa vlog ko, no? Dito sa diyan sa ginagawa mo. Hindi sila natutuwa. Hindi nila gusto 'yan. Bakit? 'Di ba? Alam nila ang ginagawa mo pagtutungayaw, kadyabluhan 'yan. Kaya huwag mong lasunin, no? Huwag mong lasunin ang utak ng mga nanonood. Diyan mahusay kasi ang diablo, mandaya, no? Dayain niya yung isipan ng mga tao. Mapanglinlang, 'di ba? Yan, manang-mana mo na ipamana talaga sa iyo yung mga ganyang katangian. Tuloy. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanungin nyo kung sang-ayon ba sila at kung sa Diyos ba yung doktrina ng iglesia ni Manalo. 100% o 99% o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi. Alam mo, Pipanyo Labrador, asong Labrador, kulang ka sa utak Kulang ka talaga sa isip. Abay, natural. Ganon talaga Lahat ng mga reliyon, may kanya-kanyang tinuturo na kani-kanilang aral, mga doktrina. Natural, pagtatanungin mo, yung born again tungkol sa Katoliko, hindi conforme yung born again doon. Sasabihan niya ng masama yun kasi hindi siya conforme doon sa doktrina ng Katoliko. Yung Katoliko, pagtanungin mo tungkol sa iglesia, siyempre sasabihin niya negatibo kasi hindi siya conforme doon sa tinuturo o doktrina ng iglesia. Ang iglesia, pag tinanong mo sa doktrina ng ibang reliyon, yun ang sasabihin niya. Di ba? Natural yung mga ganyan. Kaya sabi mo, magtanong. Huwag mo na utuin. Yung mga tao, matatalinong mga tao ngayon, alam nila yan. Alam nila ganyan. Ikaw lang, hindi nakakaalam. Kaya, ganyan pa yung sinasabi mo. Ganyan pa yung style mo na pagpapaliwanag sa kanila. No? Kasi gusto mo lang pangatwiranan yung mga mali mong mga akala, mga opinyon. No? Parang, yung sabi ko, kahapon ka lang pinanganak. Tuli ka na ba? Baka di ka pa natuli. No? Ganun yung gustong tanong sa iyo no? Ano pa? Kumbinsin mo pa yung mga kapatid?
Kaya, delikado. Hindi mo maluloko yung mga kapatid. Hindi. No? Ikaw lang na tae, magsasabi ng ganyan, wala. Wala epekto yan. No? Lalong tumatatag, lalong tumitibay ang mga kapatid sa iglesia kapag mayroong mga pag-uusig katulad ng ganito. Kasi doon lumalabas yung matitibay na mga pananampalataya. Doon nila napapatunayan na matatag at matitibay sila. So ikaw, kasangkapan ka ng diablo, di ba? Para usigin ang iglesia. Pero ang iglesia naman handa sa mga ganyang mga pang-usig, panglalait na dumarating. No? Alam na yan, Panginoon Kristo nga, sabi mo nga nilalait, inuusig, di ba? So, hindi nagre-react. Kami naman, ang reaksyon namin dyan, ganito lang, legal basis, no? So, kakasuhan ka, yan ngayon ang kaharapin mo. Yun ang kinakasama ng butse mo ngayon dahil sa pinatulan ka. Hindi ka pinatulan dahil sa sinasabi mong tama yung mga sinasabi mo. Oh, dahil totoo. Kaya ako pinatulan kasi totoo yung sinasabi ko. Hindi. Paano magiging totoo yung mga sinasabi mo? Di ba? Ikaw lang nagsasabi nun. Pinatulan ka dahil sa ginagawa mong pagmumura. Di ba? Sa batas nga lang no? Sa batas nga lang ng social media, ng communication, no? Nagkasala ka na. So, batas ang uusig sa'yo. Oh, Iglesia ni Cristo lang ang magfa-file sa'yo. O, ng mga bagay na yan. Ayan. Yan ngayon ang pinaka-matindi mong problema. Kaya, magtago ka na. Sabi nga nung comment dito, Epipanyo Labrador, bumalik ka na sa matres ng nanay mo. Kita mo? Oh. Comment ito ng isa kong taga-subaybay. Ito pa isa. May kaso yan dito. May warrant yan dito. Ano bang kaso? Theft. Oh, magnanakaw ka pala? Ha? Oh, may kaso ka daw theft. Saan dito? Teka, hanapin natin meron ka daw kasong theft Nasaan na ba yon? May kaso na qualified theft sa Silay City, Negros Occidental. Oh, longgo ka da? Longgo ka? Oh, hindi mo pag ipabulgar ng ilonggo, tikalon. Shout out sa mga ilonggo. Oh, pag guba ka lang tribo sang ilonggo. Kay mo man. Oh, sobrang timuktikal, di ba? Oh, ganyan siya. Ano pa? Masahol pa sa daga, no? Biyahe puro gubat ka. Oh, tama nga, nasa gubat ka na nga ngayon. Di ba? Oh, tingnan mo yung mga comments sa'yo. Oh, hindi ako iglesia, pero sang-ayon ako sa sinasabi ng iglesia ni Cristo. Oh, sabi niya, yan si Labrador, tama ka, ganyan talaga po ang ugali niyan noon pa. Oh, kita mo? Hindi daw siya, hindi daw siya iglesia. Oh, hindi naman niya sinabi kung anong relihiyon niya. Oh, di ba? Yan ang sinasabi mo? 100%, 200% na lahat totoo sa iglesia. Ikaw lang may sabi niyan. Baka gusto mong basahin. Di ba? Ito pa. Sige na, huwag na. Kasi baka ba pa yung content ko. Ano ba? Wala pa tayo. Konti na lang. 'Di ba? Tuwang-tuwa si Eduardo Manalo. Yung mga iglesia ni Manalo, gumawa pa ng composition sa akin. Ha? Tuwang-tuwa si Manalo habang yung nakikita niya nagwa-wild, habang nakikita nagiging asong ulol, nagiging mga lobo yung kanyang mga membro. Ang galing mo talaga gumawa ng istorya. Ha? Paano mo nakita na tuwang-tuwa siya? Ha? Napakahusay talaga ng Diablo gumawa ng istorya, no? Uy, di mo malilin lang yung mga manunood mo. Ikaw lang naniniwala dyan sa mga sinasabi mo. Enjoy mo lang yung mga ganyan. Kasi nga, malapit ka na. Okay? Tuloy mo lang yung ginagawa mong kaubukan mo. Ha? Gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo. Mga gago.
Hindi lahat ng tao maloloko ninyo. Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kung natakot niya si Brother Eli, wag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma. Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinaghandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Di ba? Tama ba, sir? Sir, tama ba? Oh. Wala ka na, si Panyong, Labrador. Paghalata ka na, no? Wala na sa katinuan pag-iisip mo. Kung ano ng mga lumalabas sa bunganga mo, para ka ng bata, no? Batang isip na, ano, ugok na, no? Kaugok ka na. Ayan, may pagbabanta ka pa? Handa-handa na kayo? Ready ka na? Haba, pagsabayan ka? Sino yung mga kasama mo? Sasamahan ka ba niya nila? Sigurado kang sasamahan ka niya nila diyan sa prinsipyo mo? Aba, matindi. Kasi pagbatas ang usig dyan sa'yo, no? Pupunta mga alagad ng batas dyan. Makipagsabayan kayo? Eh, di parang lang kayo nagtampo sa bigas. Di ba? Batas kasi yung usig sa inyo eh. Hindi pupunta ang Iglesia ni Cristo dyan sa inyo. Hindi pupunta dyan makikidigma sa inyo, Iglesia ni Cristo. Hindi. Wala yan. No? Batas nga eh. Uulihin ka nga eh. Oh. Eh di handa mo yung ano mo, yung grupo mo dyan, no? Nasabi mo, pagtatanggol ka ba nila sa ganyang mali mong ginagawa? Oh. Alam ko matatauhan yan. Yung mga sinasabi mong makasama mo dyan, ma-realize nila pagdating ng panahon talaga na ang ginagawa mo, sariling kalooban mo lang, pumasok ka sa isang bagay na magulo, tapos idadamay mo sila. Tahimik buhay nila dyan. Diba? Ano yung mga kamag-anak mo? Ito nga, may comment ka dito. Mga kamag-anak niyan, sir, hindi na siya tinatanggap niyan, no? Sa ugali niyan. Oh, kita mo? Comment ito, ha? Oh, sino yung mga kasama mo diyan? Sabi mo kanina, kasama mo mga kamag-anak mo. Oh, ano ba yung grupo na yan? Yung grupo na mga tao na yan ba, pagtatanggol ka talaga nila? Sasama sila diyan sa mali mong ginagawa? Alam nilang mali? Alam nilang masama ang ginagawa mo, no? Sasama ba sila sa'yo? Ba? Anong grupo yan? May kulto ka rin grupo na sasakripisyo nila yung buhay nila dahil lang sa'yo? Siguro. Meron nga. Pero sa palagay ko, wala na yung ganyan ngayon, no? Practical na yung tao ngayon, matatalino na, no? Hindi yan sila madadala sa mga ganyan. May mga isip din yan sila. Mahalaga din ang buhay nila. So, nang dahil lang sa iyo, sa sakripisyo nila yung kanilang kapalaran, yung pamilya nila, ako maniniwalang gagawin nila yan. Di ba? Kasi kita naman kung ano yung pinaglalaban mo. Pinaglalaban mo, walang kabuluhan, sarili mo lang. Sariling kalooban mo lang. Di ba? Nagsimula lang yan, nung napakatigas mo, namurahin-murahin mo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Minura mo na yung lahat-lahat. Sana, no? Kahit ako sana, minura mo na, kahit sino kapatid. Pero wag lang yung tagapamahalang pangkalahatan. Yun ang pinaka-sipiat mo. Di ba? Sipiat ka dyan. So, wala tayong magawa. Nandyan na yan. Di, hintayin na lang natin. Kung hanggang saan, yung sinasabi mo, tapang mo. Di ba? Yung prinsipyo mo. So, hanggang dito na muna ang vlog natin, guys. Salamat. Kung dudugtungan lang natin ito para dun sa iba pa niyang mga pinagsasabi. Kasi marami pa itong mga sinasabi, no? Pero sa palagay ko, sapat na itong ginawa kong pagpapaliwanag doon sa mga komento niya, doon sa kanyang mga hinaing, doon sa kanyang mga pinagsasabi, sa pagsisinungaling niya, pagtutungayaw. Naipaliwanag ko na at naipakita ko na talaga kung ano po ang talagang layunin ng taong ito at kung ano po talaga yung kanyang pinaka motibo, yung ipinaglalaban niya.
kung tama ba or hindi. Oh, di ba? So, kita natin yan eh, no? Kung tama ba or hindi ang kanyang pinaglalaban. So, maraming salamat po. Magandang araw po uli sa ating lahat. So, huwag kalimutan, Nobs Vlogs, like, share, saka subscribe din sa mga baguhan. Thank you.